Mapagpalang araw po muli mga kapatid, ang inyo po Pastor EJ. Muli po ay sa Devotion 19 po tayo ngayon. Ako pa rin po sa aklat ni Pastor Rick Warren, Open Doors. At ang title po ng ating topic ngayong araw pong ito ay Tapat Back to God. At ang text po natin sa Jeremiah 29 verse 13. When you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Tayo po ay pinagpala sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Tapat back to God. Pagbabalik loob sa Diyos. Sabi po dito ni Jeremias, tayo po ay naging seryoso sa pagbabalik loob natin sa Panginoon at wala tayong ibang higit na gustong gawin kundi yung pagbabalik loob ay makakasigurado po tayo na hindi tayo mabibigo. 100% sure po si Jeremiah hindi tayo i-disappoint, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Pag tayo po ay nalalayo sa Panginoon at gusto po nating magbalik loob, ang Diyos po ay hindi naman mahirap na suyuin. Kailangan lang po ng isang Kristiyano. Well po sabi ni Jeremiah ay unahin natin ang Panginoon kasi minsan kaya lang naman po tayo nalalayo sa Diyos dahil dati nung unang tanggap natin, honeymoon period, sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon ay mainit po tayo. Pero pag nagtagal-tagal na, nawawala na po yung devotion time natin sa Panginoon. The danger of too much familiarization, masyado na tayong sanay sa patanalangin, parang nagiging mechanical na lamang ang ating mga ginagawa at wala na po yung passion, wala na yung intimate na pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Dahil kung i-check po natin yung ating sarili ay yung dating number 1 sa atin, ang ating Diyos, ay parang nagiging number 2 na lang o baka last pa sa ating listahan ng priority natin sa pagbibigay panahon sa ating Diyos. Ang gusto po ng Panginoon ay siya laging number 1. Kasi kapag ginawang number 2 o number 3 o mas mababa pa doon ang Diyos sa ating buhay, at ang una nating ginawang number 1, yung ating sarili, yung ating kapwa, yung mga bagay ng sanlibutan ito, maaari po tayong masaktan, mabigo, at maaari po tayong maligaw ng landas. Kasi marami pong ganyan na Kristiyano. Noong una, mainit, ningas kugon. Mainit sa Panginoon, pero nung nagtagal na ay iba na ang pinapriority po nila sa kanilang buhay. At nakikita po natin yan. Dati-rati ay active sila sa mga fellowship at mga bagay na patungkol sa Panginoon. Ngayon ay parang mahirap na po silang hagilapin na makasama at hindi na sila yung dating kakilala natin na mainit sa Panginoon. Kaya po ang lingkod nyo, ako po ay hindi po tayo perfecto. Ito po isa sa pagkukulang ko, yung fellowship sa aking kapwa mananampalataya, at mahalaga rin po ito. Kasi tinawag po tayo ng Diyos para magkaroon ng pagsasama-sama yung ating mga kapwa Christian. Pero ang pinakamahalaga po sa Panginoon ay yung intimate personal relationship natin sa Kanya. Kasi ano nyo po yung active ka sa loob ng church, pero for the sake of being active and for the sake na meron ka lang ministry, dahil yun ang profession mo, isa kang pastor o isa kang laiko na merong posisyon sa loob ng church, chairperson ka, ginagampanan mo lang. Pero yung passion talaga na personal sa Panginoon, yung pakikipagniig sa Diyos na ikaw lang, at pangunguna mo sa pamilya mo sa pagde-devotion, pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, baliwala po ito. Ibig sabihin daw po ay meron tayong ibang inuuna.
sa ating buhay at hindi na ito ang Panginoon. Maaaring yung business po natin, hindi na masama, maaaring yung career. Pero pag inuna po natin ang lahat ng bagay na temporal dito sa mundong ito at hindi na ang Diyos na nagbigay lang lahat sa atin yan. Kasi Diyos lang po ang nagkaloob ng lahat. Kasi kung hindi naman tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, yung limited time natin dito sa earth, ala naman din po tayong kakayanan na gawin yung mga bagay na ginagawa po natin. Kaya, merong engine check. Parang sa kotse po. Parang hindi na tayo masaya sa ating buhay. Parang laging kulang na. Wala na tayong satisfaction sa ating buhay. Kasi sa iba natin hinanap. Naging number 1 na po natin ay yung bagay ng sanlibutan o yung ating kapwa. Kaya kung nalalayo po tayo ng landas at nais naman ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya, hindi po mahirap na magbalik loob sa Diyos. Ang dire-required lang po ay maging tapat ka. Sabihin mo yung mga pagkukulang mo, surrender mo po sa Panginoon yung mga bagay na inuuna mo na hindi siya, at ibalik mo yung first love mo sa Panginoon. Muli mong pag-apuyin ang iyong pananampalataya sa Panginoon kasi lumayo ka doon sa source. Kailangan lumapit ka muli. At ang sabi ng Diyos, sino mang lumalapit sa akin, hindi niya itatakwil sa anumang paraan. Yan lang po yung susi. Wala na pong iba. Kaya tayo po inaanyayahan ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Kung tayo man po ito, sabi ko nga po kanina, hindi dito batayan na active ka sa loob ng iyong simbahan o ng iglesia o ng church o may posisyon ka. Kasi alam ng Diyos ang puso ng tao, hindi po natin siya pwedeng dayain. Kung malayo ang loob mo sa Kanya, alam po ng Diyos yun. At alam mo rin yun dahil mong naranasan din yun, pinaranas ng Diyos. Kapag malapit ka sa Kanya, ay siya yung number 1 sa puso mo. Tayo po ipagpalain ng salita ng Diyos. God bless po.